Sa distrito ng Puluma sa Jakarta, naging bangungot ang buhay ng isang pamilya ng looban ang bahay nila ng mga magnanakaw. Nakulong ang pamilya kabilang na ang mga bata at matatanda sa loob ng isang maliit na espasyo. Kakilakilabot ang kanilang naging kondisyon, napakainit, masikip at halos nauubusan na sila ng hangin. At sa oras na napasok na ng mga pulis ang bahay, naging huli na ang lahat para sa ilan sa kanila. Umaga ng December 27, 2016, bandang 9:45 AM, dumating si Sheila Putri sa bahay ng pamilyang Triono. Kaibigan siya ni Diona na anak ng pamilya at plano nilang gumala. Panay na ang tawag at text ni Sheila kay Jonah pero walang sagot. Kaya naman nagpasya na lang siyang daanan na lang to sa kanila. Pagdating niya napansin niyang parang may hindi tama sa bahay. Bahagyang nakabukas ang gate at pinto ng garahe. Pero walang tao, walang mga katulong at wala rin ng mga driver. Tingin niya para talagang may mali. Saka kinabahan si Sheila. Nakarinig siya ng mahinang boses na humihingi ng tulong galing sa loob ng bahay. Dahil sa pagkabigla, sobra siyang natakot. Tumakbo siya sa pinakamalapit na guard's house at sinabi sa gwardya ang sitwasyon na mabilis namang tumawag sa istasyon ng pulis para humingi ng tulong. Ilang oras din bago dumating ang mga pulis at nagkukumpulan na ang mga nagkikausyosong kapitbahay. Mabilis namang nilibot ng mga pulis ang tahanan at napagtantong nagmumula ang mahihinang boses sa loob ng banyo sa unang palapag malapit sa kwarto ng mga katulong. Napakaliit ng banyo, mga 1.5 by 1.5 square meters lang ang sukat, para lang talaga sa pangunahing pangangailangan sa pagbabanyo. Para mabuksan, kinailangan pang sirain ng mga pulis ang pinto at nagulat sila sa kanilang nakita sa loob. 11 kataong nagsisiksikan at nakasalansan sa isa't isa. Sa kasamaang palad, 6 na sa kanila ang nalagutan ng hininga dahil sa kakulangan ng oxygen. Iniulat ni Gani, isang lokal na pinuno ng komunidad, na may saksak sa liig ang padre de pamilya na si Dory Triono. Buhay naman ang 5 pang indibidwal na natagpuan sa loob ng banyo, pero nagtamo ng mga pinsala at nanganganib dahil sa mababang antas ng oxygen sa kanilang dugo. Mabilis rin silang isinugod sa ospital para sa agarang paggagamot. Ang mga binawian naman ng buhay ay sina Dory Triono na 59 years old noong panahong yon. Ang anak ng dalaga na si Jonah Arica, 16 years old, isa pang anak na si Gemma, 9 anyos, si Amil na kaibigan ni Gemma at si Nayantok at Tasruk, mga driver ng pamilya. Ang mga nakaligtas ay ang isa pang dalagitang anak ni Dodi na si Zanit Kalila, 13 years old, Santi, 22 years old, Amy, Fitriani at Wendy, mga kasambahay ng pamilya. Matapos silang mailabas ng banyo, inihiga naman ang mga binawian ng buhay sa sala, habang kinordon naman ng mga pulis ang lugar at sinimulan ang kanilang investigasyon. Una nilang hinala ay pagtapos talaga ng tao ang motibo sa insidente at nagsagawa ng masusing pagsisiyasat sa bahay para sa karagdagang ebidensya. Habang kumakalat ang balita tungkol sa malagim na insidente, patuloy namang dumarami ang mga taong nagtitipon sa paligid ng binangyarihan at labis na naghinagpis ang mga kaanak, partikular na ng mga binawian ng buhay. Sa pinangyarihan, mabilis ding napansin ng mga otoridad ang mga CCTV camera na nakalagay sa paligid ng bahay at na malamang nakunan nito ang mga kaganapang humantong sa malagim na trahedya. Ngayon, may mapagkukunan na ang mga pulis ng mahalagang ebidensya. Tingnan po natin kung ano ang nakunan ng CCTV. Hapon ng December 26, 2016, may humintong isang sasakyan sa harap ng isang bahay sa Pulo Gadong, East Jakarta. Isang lalaking nagngangalang Yuspani ang lumabas at tumingin-tingin sa paligid na para bang sinusuri kung may makakakita pa sa kanila. Nasa loob ng sasakyan ang kanyang mga kasabwat ni sina Erwin Situmurang, Ramlan Butar-Butar at Sinaka, naghihintay ng kanyang senyas. Matapos masuri ang lugar, tumungo sa gate si Yuspani at nalamang hindi ito nakalak. Lumapit sa kanya si Yanto, isa sa mga driver ng pamilya. Nagtanong si Yanto kung may kailangan ba sila sa may-ari ng bahay. Mabilis naman ang naging tugon, tinutukan si Yanto ng itak at inutusan siya ni Yuspani na isara ang pinto ng garahe. Saka sumenya sa iba pang kasamahang bumaba ng sasakyan. Sina Ramlan at Erwin ang sumama kay Yuspani, habang si Sinaga naman ay nagpaiwan sa kotse para magbantay. Dahil napapaligiran ng mga taong may armas, walang magawa si Yanto kundi sundin ang kanilang mga utos.
Nagtungo naman ang grupo sa sala at sa mga oras na yon bumaba ang 9 anyos na si Gemma at ang kaibigan nitong si Amil para maglaro, habang abala naman ang katulong na si Santi sa kanyang mga gawain. Biglang natigilan ang magkaibigan nang makita ang hindi pamilyar na mga taong lumabas mula sa garahe. Nagulat din si Santi at sinubukang tumakbo para humingi ng tulong, pero agad niya rin nakitang nahuli na pala ng grupo si Yanto. Hinawakan ni Ramlan si Santi at pilit na pinaupo, habang tinulak naman ni Yuspani si Yanto na niyayakap para protektahan ang takot na takot ng magkaibigang Gemma at Amil. Narinig naman ng dalawang yaya na sina Fritiani at Wendy ang komosyon na lumabas na rin ng kwarto para malaman kung anong nangyari. Agad din silang nakita ni Yuspani at inutusang sumama sa iba pang nasa sahig. Hindi malinaw kung kaninong ideya, pero nagpasya ang grupo na ikulong sa loob ng banyo ang mga bihag para mas madali silang makahanap ng mga mananakaw sa loob ng bahay. Napili si Santi para ituro sa kanila kung saan nakalagay ang mga mamahaling gamit. Dinala si Santi sa ikalawang palapag habang tinututukan ng baril. Saka inutusan siya ni Yuspani na buksan ang unang silid na kanilang nadatnan, kwartong pagmamay-ari ng 13 years old na si Zanet Kalila. Si Zanet sa sobrang takot, napilitang lumabas ng kwarto. Umakyat din si Ramlan para tingnan kung ano ang nangyayari. Saka magkasabay na pinababa ang dalawang babae. Sinaktan din ni Ramlan ang isa sa kanila kahit hindi naman siya nito ginalit. Bumalik din sa itaas si Yuspani para ipagpatuloy ang paghahanap ng mga bagay na mananakaw. Doon naman siya pumasok sa kwarto ng 16 years old na si Diona Arica. Sinubukan ni Dionang tumakas pero naabutan siya ni Yuspani, saka hinablot ang buhok at kinaladkad sa pasilyo. Nagpupumiglas ng husto si Diona habang nagmamakaawa, pero hinampas lang siya ni Yuspani sa ulo gamit ang hawak nitong baril. Patuloy pa rin nagpupumiglas ang dalaga kumakapit sa hagdan para hindi maibaba, pero muli lang siyang hinampas ni Yuspani ng baril. Ngayon ay si Dibdib naman na nagpahina ng husto sa kanya. Sa tulong ng isa pang kasamahan, sa wakas ay naibaba nila ang dalaga at ipinasok sa banyo kung saan naroon ang iba. Pagkatapos, ang bunsong anak naman na si Gemma ang dinala ni Yuspani para ituro sa kanya kung saan ang kwarto ng mga magulang nito. Sa oras na yon, dumating naman ang isa pang driver ng pamilya na si Tasruk. Lumapit kay Tasruk ang bantay na si Sinaka. Nung una, hindi alam ni Tasruk kung ano ang nangyayari. Narinig ni Ramlan ang motorsiklo at lumabas na rin. Di nagtagal na unawaan ni Tasruk ang panganib, pero wala din siyang magawa dahil may mga dalang baril ang grupo. Pinilit na rin siyang ipinasok sa loob ng banyo kasama ang iba pa. Nang kontrolado na ang lahat, nagsimula ng manguha ng mga mahalagang bagay ang grupo. Inilagay ang lahat ng nakuha sa loob ng asul na bag na dala ni Erwin. Nang sa tingin nila ay sapat na ang nakuha, naghanda na silang umalis pero naharap na naman sa panibagong problema. Kararating lang ng bahay ng 59 years old na padre de pamilyang si Dodi Triono. Dumating si Dodi ng bahay sakay ng kanyang sasakyan nang hindi naghihinalang may mali habang binubuksan ni Ramlan ang gate para iparada niya ang kanyang kotse. Pagkababa ni Dodi, isinara ni Ramlan ang gate. Hinarap naman siya nang nalilitong si Dodi. Tinatanong kung sino sila at ano ang ginagawa nito. Pero mabilis din siyang natahimik nang makitang may baril pala ang grupo. Tinawag ni Erwin si Yuspani at sinabihang may isa pang ipapasok sa loob ng banyo. Dinala naman ni Erwin at Ramlan si Dodi sa loob ng bahay habang kinukuha ang cellphone at wallet nito. Matapos makuha ang mga gamit, itinulak nila si Dodi papasok ng banyo kasama ang iba pa. Saka inilak ng grupo ang pinto at itinapon ng susi. Ang mas masaklap pa, pinutol nila ang kuryente kaya't nahinto ang bentilasyon sa loob ng banyo. 11 katao ang naiwang nakakulong sa loob ng madilim, maliit at hindi maaliwalas na banyo habang sumisigaw ng tulong at nagmamakaawang buksan ng pinto. Pero parang hindi sila narinig ng mga magnanakaw na masayang papaalis ng bahay dala ang mga nakamkam na gamit. Nanatiling nakakulong ang pamilya at ang mga kasambahay nito sa masikip na banyo sa loob ng 19 na oras. Ang hindi alam ng mga magnanakaw, may mga CCTV camera pala ang bahay at nakuhanan ang kanilang ginawa. Ang mga footage na to ang dahilan kaya't naging madali sa mga pulis na makilala at masundan ng mga salarin. Agad silang kumilos para hanapin ang mga to. Bumuo ng grupo para sa misyon at mabilis na gumalaw para mahuli ang mga responsable. Pagka Miyerkules ng hapon,
Nagtakda ng pananambang ang mga pulis kina Ramlan, Erwin at Sinaga sa Rawalumbo District ng Bisaki. Nang sumugod ang mga pulis, sinubukan ng grupong tumakas at lumaban na nagdulot naman ng engkwentro nang magpaputok sa kanila ang mga pulis. Nagulat ang mga tao sa paligid dahil sa malakas na putok ng mga baril. Tinamaan si Ramlan sa binti pero nalagutan din ng hininga dahil sa mabilis na pagkawala ng dugo. Gayon din si Erwin na baril din sa binti habang sina Yuspani at Sinaga naman nung una ay nakatakas. Mabilis din naman silang nasundan ng mga pulis na hindi na nag-aksaya pa ng panahon. Kalaunan ay nahuli si Sinaga na naaaresto sa Villa Masiinda sa Bikasi. Tumakas naman si Yuspani papuntang Midan pero nahuli rin matapos makipagtulungan ni Erwin sa mga pulis at nagbigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Yuspani. Ang karagdagang investigasyon at interogasyon ang nagbigay liwanag sa papel ng bawat miyembro sa insidente. Si Ramlan Butar-Butar ang kinilala bilang pinuno ng grupo, habang sina Erwin at Yuspani ang nagsagawa ng plano, si Sinaga naman ang driver. Gumawa ng planong pagnanakaw ang grupo habang naandun sila sa Bogor, West Java. Ang una nilang hakbang ay ang makahanap ng angkop na target, kaya't nagmamaneho sila sa piling lugar, naghahanap ng pagkakataon. Ayon kay Yuspani, nakita nilang nakalak ang ibang mga bahay, pero ang bahay ng Triyono ay hindi, kaya't naging madali para sa kanila ang makapasok sa loob. Ang pag-amin na to mula sa natitirang miyembro ng grupo ay humantong sa konklusyon na pangnanakaw na nauwi sa malagim na insidente ang nangyari. Gayunpaman, ayon sa abogado ng pamilyang Triyono na si Asam Khan, duda siya tungkol sa teoryang ito. Sinabi niya sa media na talagang planong pagtapos ng tao ang motibo ng mga salarin at target si Dodi at ang kanyang pamilya. Sinabi ng abogado na ang mga nanakaw na $440, relong Rolex at ilang cellphone ay hindi sapat para ituring lang yung tipikal na pangnanakaw. Dapat sana ay maraming mahalagang bagay pa ang kinuha ng mga salarin kung talagang pangnanakaw lang ang pakay ng mga to. Pero ayon naman sa Inspector General na si Ariawan na ang nanakaw na 7 million rupiah o $440 ay may kasama pang ibang pera, kabilang na ang Thai baht, Singaporean dollars at US dollars. Kasama ang Rolex at mga cellphone, tinatayang umabot ng humigit kumulang 60 million Indonesian rupiah o $3,800 ang kabuoang nanakaw ng mga salarin. Nakadagdag naman sa kaso ang tungkol sa background ni Dodi. Isa siyang mayaman at matagumpay na arkitekto. Humawak siya ng mga high-profile na proyekto ng mga ari-arian. Kitang-kita ang kanyang yaman sa maraming bahay na kanyang pag-aari at sa kanyang mga koleksyon ng mga mamahaling sasakyan na humantong sa espekulasyon ng publiko na ang pangnanakaw ay maaaring pakanan ng kanyang mga karibal sa negosyo, bagamat walang konkretong ebidensya o pag-amin mula sa mga salarin para suportahan ang tsoryeng ito. Hinalukay na rin ang tungkol sa personal na buhay ni Dodi bilang motibo. 3 beses siyang naikasal. Ang una niyang asawa ay ang babaeng nagngangalang Dewi, kung saan siya nagkaroon ng 3 anak. Naghiwalay sila 6 na taon bago mangyari ang malagim na insidente. Ang pangalawa niyang asawa ay si Almeida Shafira na nagsilang din ng 3 anak. Naghiwalay naman sila 3 taon bago ang trahedya. Pagkatapos ng diborsyo, piniling tumira sa kanya ng 3 anak mula sa kanyang pangalawang asawa. Muling nagpakasal si Dodi sa pangatlo nitong asawa, pero hindi opisyal na naitala sa mga legal na dokumento ang nasabing kasal. Hindi naman nakatira sa kanya ang bago niyang asawang ito sa panahon ng insidente, na 7 buwang buntis nang mangyari ang trahedya. Muli na namang nauwi ang espekulasyon ng publiko na maaaring sangkot ang mga dating asawa ni Dodi sa nangyari. Posibleng kumuha sila ng mga magnanakaw para ang siyang magligpit kay Dodi. Pero ibinasura rin ang tsoryeng ito dahil sa kakulangan ng ebidensyang susuporta dito. Sa huli, sinabi ni Jakarta Police Chief Inspector General Iriawan na purong pagnanakaw lang talaga ang motibo ng mga salarin. Pinaliwanag niyang una nang ninakawan ng grupo ang 2 bahay sa magkaibang lugar sa loob ng 2 linggo bago pa man sila napunta sa Palomas na nagkataong bahay ni Dodi ang kanilang napasok. Ayon sa mga pulis, sa kabila ng pagnanakaw, wala ding naitalang tumapos sila ng tao sa loob ng ninakawan nilang bahay. Labis namang nakonsensya si Erwin, ang isa sa mga nanloob sa bahay ni Dodi, nang malamang may binawian pala ng buhay dahil sa kanilang ginawa. Kaya't hiniling niya sa mga pulis na barilin na lang din siya ng mga to.
Nasangkot siya sa ilang panloloob ng bahay, pero ito ang unang pagkakataon na humantong sa pagkalagas ng mga buhay ang kanilang mga naging aksyon. Sinabi ng tagapagsalita ng pulisya ng Jakarta si Mr. Arco na karaniwan sa ganitong grupo na tipunin ng mga tao sa loob ng pinasok na bahay sa panahon ng kanilang operasyon. Bukod pa rito, ikinatwiran ni Mr. Arco na hindi talaga sinaksak ng sino man sa grupo si Dodi Triano. Sa isinagawang pagsusuri sa katawan nito, lumabas sa resultang ang pagdurugo ay sanhi ng pagsabog ng mga daluyan ng dugo dahil sa kakulangan ng oxygen. Lumabas ang dugo sa katawan sa pamamagitan ng mga siwang, lalong-lalo na sa ilong. Dahil sa natagpo ang nasa pinakahuli si Dodi sa loob ng banyo, maaaring ang posisyon niyang ito ang nagpalala sa kanyang pagdurugo. Kaya't nahamon ng resultang ito ang tsoryang pinlanong pagtapos ng tao. Lalo pat wala naman talagang ebidensya ng sadyang pananaksak. Magkatabi namang inihimlay ang mag-aama sa pampublikong sementeryo sa Tanarkusi sa Timog Jakarta. Napuno ang lugar ng mga pamilya at mga kaibigan, lahat ay nagluluksa. Sobra ding nawasak si Janet na nawalan ng mga kapatid at ama. Nandoon din ang pangalawang asawa ni Doding si Almianda. Nagpapasalamat sa lahat ng naroon para sa kanila sa panahon ng kanilang pagluluksa. Si Amil, ang kaibigan ni Chema, ay inihimlay sa pampublikong sementeryo sa Jatisari sa Bikasi na dinaluhan ng kanyang mga kaibigan, guro at miyembro ng kanyang pamilya na nagsama-sama para magdalamhati at magbigay galang sa maaga nitong pagkawala. Habang ang dalawang driver naman ng Triano na sina Yantok at Asruk ay dinala ng kani-kanilang pamilya sa pribadong libing, malayo sa atensyon ng media. Naiwan ni Yantok ang kanyang asawa at dalawang maliliit pang mga anak na babae. Inilarawan siya ng kanyang asawa bilang isang napakabuting ama. Nakakalungkot dahil kasisimula pa lang nitong magtrabaho para sa pamilyang Triano. Nagsimula ang paglilitis noong July 15, 2017. Nahaharap ang mga nasasakdal sa maraming bilang ng mga isinampa laban sa kanila. September 19, 2017, inihatid ng korte ang hatol nito. Sina Yuspani at Erwin ay parehong tumanggap ng parusang bitay, habang si Sinaga naman ay nasintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Kasunod ng hatol, naghain ng apela ang abogado ng depensa. Nagpahayag ng pagsisisi si Yuspani. Sinabi niyang sobra silang nagsisisi sa nangyari. Hindi nila intensyong may malagutan ng hininga. Hindi nila inakalang magkakaganon ang kahihinatnan at humihingi sila ng tawad sa lahat ng pamilya. Sinabi din ni Erwin na sana'y bigyan siya ng pagkakataon na lumuhod sa pamilyang naulila para maipaabot ang matindi niyang pagsisisi sa nangyari. Sinabi naman ng mga abogado ng depensa na dapat nakabatay ang parusa sa motibo at hindi sa bilang ng mga biktima at panggigiit ng publiko. Gayunpaman sa huli, tinanggihan ng Korte Suprema ang kanilang apelan noong July 2, 2018, kung kaya nananatiling naghihintay ng parusang bitay sina Yuspani at Erwin. Kasunod nito, ang bahay kung saan nangyari ang insidente ay negatibong kinahumalingan ng ilan. Inabandona na ang bahay at sa kasamaang palad naging lugar para sa mga taong mahilig maghanap ng mga ligaw na kaluluwa, na udyok ng mga sabi-sabi na may nakakatakot na iyak na maririnig malapit sa nasabing bahay. Si Janet na labis na naapektuhan sa nangyari at sa patuloy na sabi-sabi tungkol sa dati nilang tahanan ay nakiusap sa Instagram para sa mga tao na ihinto ang pagtrato nila sa lugar ng walang galang. Sa kalaunan, pagkatapos ng hirap dahil sa mga nakakaligalig ng mga sabi-sabi, sa wakas ay naibenta rin ang bahay. Halos isang dekada na ang nakalipas mula nung mangyari ang malagim na insidente na kumuha ng maraming buhay. Ang mga manggagawang sangkot na naghahanap buhay lang sana para maitaguyod ang kanilang pamilya, sina Gemma at Amil na sabik maglaro dahil sa bakasyon at ang mag-amang maagang nawala. Walang sino man sa kanila ang nararapat para sa ganong kalupit na katapusan. Ipinapaabot po namin ang aming taos-pusong pagkikiramay sa mga pamilya at mga naulila. Nananalangin po kami ng kapayapaan para sa mga nawalan ng buhay at lubos na paggaling para sa mga nakaligtas, pisikal at emosyonal. At para sa lahat, naway palagi po nating mauna ang kaligtasan at seguridad para sa pang-araw-araw nating buhay. Si Harrison Frank Marty Graham ay isang taong sa kabila ng pagkakaroon ng intellectual disability ay nagawa pa rin tumapos ng 7 kababaihan sa loob lang ng halos isang taong hindi nahuhuli. Paano kaya ito nangyari at bakit nito nagawa?
Isinilang sa Philadelphia, si Harrison ang panganay sa 5 magkakapatid. Bata pa lang ay nakitaan na siya ng mga sintomas ng pagkakaroon ng intellectual disability na siyang dahilan kaya't nahihirapan siyang makasabay sa mga aralin at disiplinang pamantayan ng paaralan. Gayunpaman, nagawa niya pa rin makapagtapos ng elementarya at makapasok ng high school. Pero napilitan din siyang tumigil dahil mas nahihirapan na siyang makasabay sa kanyang mga kaklase. Ayon sa ina ni Harrison, 1971 nang ma-diagnose ang anak na may ganong uri ng karamdaman na humantong sa pagkakapasok nito ng 2 taon sa facility ng mga batang may karamdaman sa pag-iisip. Palibhas ay napilitang tumigil sa pag-aaral dahil sa kanyang kalagayan, pinasok na lang ni Harrison ang mabibigat na trabaho at posibleng dahil sa pangangatawan, kaya't madali rin siyang nakapasok sa construction industry na naging simula naman ng pagkasalimuot ng kanyang buhay. Dahil na rin sa amo niyang naging kanyang kasintahan. Sa kakaibang epekto ng agwat ng edad sa kanilang relasyon at ang hindi pagiging angkop ng mga bagay-bagay, ang siyang patuloy na matadala ni Harrison sa kalaunan. Ngayong teenager na siya, mas lalo siyang naakit sa street culture at di nagtagal ay nagsimula na ring magbenta ng aliyo. Dahil sa uri ng trabahong ito, nagsimula na rin siyang gumamit ng bawal na gamot. Sinabi ni Harrison na sa uri ng buhay na ngayon dito niya lang naranasan ang malalim na pagmamahal na hindi niya naramdaman mula sa kanyang sariling pamilya. Kaya nakapagpasya na siyang hindi na babalik pa sa buhay na kinalakihan niya. Pero gaya ng inaasahan, hindi ito nagustuhan ng kanyang ina. Kinaladkad nito si Harrison mula sa kalye habang pinangangaralan tungkol sa pagiging immoral ng kanyang trabaho. At parang naintindihan din naman ni Harrison ang pangaral na to sa kanya ng ina. Dahil sa kanyang pag-amin makalipas ng ilang taon, nabanggit niyang hindi nga tama ang kanyang mga nagawa at labag sa utos ng Panginoon. Pero hindi pa rin to naging hadlang para gawin niya ang ilan sa karumal-dumal na pagtapos ng tao na nailatahala nung panahong yon. 1978, sa edad na 20 years old, umalis na si Harrison sa puder ng kanyang ina at lumipat sa North Philadelphia para dun manirahan. Sa kasamaang palad, ito rin ang naging simula ng lalong paglihis niya ng landas. Dahil na rin sa ang tanging nakayanan niya lang na narentahang bahay ay sa mahirap na lugar na talamak ang karahasan. Habang nakatira sa kanyang bagong apartment, sa kapitbahayan na to ipinagpatuloy ni Harrison ang nakagawian niyang mga bisyo tulad ng pag-inom at paggamit ng bawal na gamot. Hindi rin nagtagal at nakisalamuhan na rin siya sa mga taong nagbebenta ng aliw sa nasabing lugar. Sa kabila ng kanyang pamumuhay, laki, tangkad at tipuno ng katawan na nakakatakot para sa marami, itinuring naman siya ng lahat ng kanyang mga kapitbahay bilang mabuti at palakaibigang tao. Kailanman ay hindi siya nadawit sa anumang maliit o malaking gulo. 1983, lumipat si Harrison sa bagong apartment sa isang hindi mataong complex. At dito, magkasamang nagtayo si Harrison at ang ilan sa kanyang mga kapitbahay ng pansamantalang istasyon ng bawal na gamot kung saan bumibili at nagbebenta sila nito nang hindi napapansin o pinaghihinalaan ng mga pulis. Mas lalo namang nakilala si Harrison sa lugar na to sa loob ng 4 na taong paninirahan niya sa bagong apartment. Naging lugar ang tirahan niya ito para sa kanyang mga kakilala at mga kaibigan na gustong bumili at humithit ng bawal na gamot. At dahil sa bagong katayuan niya ito, naging sikat siya sa mga kababaihan. Madalas siyang magsama ng mga babae, kaibigan man o hindi kakilala. Inaakit niya ang mga babaeng ito sa pamamagitan ng bawal na gamot. Sinasama sa kanyang tirahan para dun ibigay at gamitin. At pagkatapos, kung papayag naman ang mga nasabing babae, ay makikipagtalik siya sa kanila. Sa kabila ng lahat ng ito, napanatili naman ni Harrison ang pagiging mabuting kapitbahay. Hindi pumapalya sa pagbabayad ng upa at palaging nakikipaglaro ng basketball sa mga kabataan sa kanilang komunidad. Alam ng lahat na namumuhay si Harrison gamit ang kanyang disability pension at gusto rin siya ng lahat ng taong nakikilala niya. Tag-araw ng 1987, 4 na taong paninirahan sa apartment, nagsimulang magreklamo ang mga kapitbahay ni Harrison dahil sa mabahong amoy na nagmumula sa kanyang unit. Sinabihan naman siya ng may-ari tungkol dito at pinayuhang gumawa ng paraan para ayusin ang sitwasyon pero hindi niya pinansin ang mga reklamo. August 9 ng taon ding yon dahil sa wala pa ring ginagawang hakbang si Harrison tungkol sa mga reklamo ng mga kapitbahay laban sa kanya, hiniling na lang ng may-ari na umalis na lang siya ng apartment. Hindi naman siya tumutol,
Kinuha ang kanyang mga personal na gamit saka umalis ng apartment. Mukhang wala ng problema, pero nang subukan ng may-aring tingnan ang loob ng apartment, nalaman niyang nilagyan pala to ni Harrison ng harang. Nilagyan niya ng tabla ang harapang pinto ng apartment, kaya tumawag na ng pulis ang may-ari para magpatulong. Sinabi ni Officer Pete Scalatino na unang dumating sa lugar na pagpasok niya pa lang sa gusali, alam na niyang amoy ng nabubulok na tao ang inirereklamo ng mga kapitbahay ni Harrison at hindi nga siya nagkamali. Pagdating niya sa palapag ng apartment ni Harrison, mas tumapang pa ang amoy at mabilis na nalaman kung saang unit ang kay Harrison. Nang silipin ni Officer Pete ang keyhole ng pinto, may nakita siyang parang tao sa loob, kaya't sinabi niya ditong buksan ng pinto at papasukin sila. Nang walang tugon o anumang galaw mula sa nasabing tao, tumawag na siya ng backup at dumating naman sa pinangyarihan ang investigador na si Charles Johnson. Magkasama nilang sinira ang pinto at pumasok ng apartment. Sa loob, agad silang sinalubong nang tanawin ng isang hubad na katawan ng babaeng wala ng buhay na nakahiga sa kama. Ang mas malala pa, naaagnas na ang nasabing katawan. Sa sahig malapit sa kama, isa pang naaagnas ring katawan ng babaeng bahagyang nakadamit. Ayon sa ulat ng mga pulis, may mga gamit din ng bawal na gamot sa loob ng tirahan na to. Dahil na rin sa napakaraming tambak ng basura sa loob, patuloy na masangsang na amoy, at paniniwalang marami pa silang dapat matuklasan, tumawag na rin ng 2 pulis ng karagdagang tulong mula sa istasyon. Pero dahil na rin sa mas maraming pulis at mga investigador na ang dumating sa pinangyarihan, nagsimula na ring dumami ang mga taong nakikiosyoso, kaya't agad na kinordon ng mga pulis ang lugar. Ang unang napansin ng mga pulis ay ang 40 centimeters na taas ng tambak ng basura. At nang tingnan nila to, natagpuan nila sa ilalim ang pangatlong katawan. Pero sa pagkakataong to, isa na tong kalansay. Ang ika-4 na katawan na buto na rin ay natagpuan naman sa loob ng aparator. Maingat ay binalot bago ipinasok sa loob. Sa pagitan ng 2 kutsyon, natagpuan naman ang buto ng pang-5 katawan. At ang pang-6 ay nakita sa harapan ng aparator na natatakpan ng mga lumang basura at gamit. Dahil sa magdidilim na, itinigil na muna ng mga pulis ang paggalugad sa lugar dahil na rin sa di magandang kondisyon ng paligid. Bumalik sila kinabukasan August 10 at ipinagpatuloy ang paggalugad sa pinangyarihan. Dahil sa dami ng nakitang mga katawan, mas pinalawak pa ng mga pulis ang kanilang paghahanap sa loob ng apartment ni Harrison na humantong sa pagkakahanap nila sa pinagputol-putol na kalansay sa kisame ng tirahan ni Harrison. Kaya't umabot na sa 7 ang kabuoang natagpuan ng mga pulis. Ngayong alam na ng mga pulis ang karumaldumal na ginawa ni Harrison, agad na inilathala sa lahat ng pahayagan ang kanyang mga larawan. Pinapaalalahanan ng publiko at kapulisan na mag-ingat. Agad ring inilabas sa mga balita sa telebisyon sa halos lahat ng channel na nakatira pala si Harrison, mahigit 1 milya lang ang layo mula sa isang kilalang tumatapos ng tao na si Gary Heitneck na una nang naaresto ilang buwan lang ang nakakaraan. Sa resulta ng investigasyon, nalaman ng mga pulis na pananakal ang ikinalagot ng hininga ng mga natagpo ang kababaihan. Patuloy na pinaghahanap si Harrison at ilang beses na ring namataan sa pampublikong lugar. Pero kahit papano sa bawat pagkakataon, naiiwasan niya pa ring maaresto. Patuloy din ang panawagan ng pamilya ni Harrison sa kanya. Nakikiusap na umuwi na siya na parang may maganda din namang resulta. Dahil August 17, nalaman ng mga pulis na tumawag sa telepono si Harrison sa kanyang inang si Lillian. Humihingi ito ng pagkain sa kanyang ina. Nagawa naman siyang pakiusapan ng kanyang ina na sumuko na sa batas dahil inilathala na siyang pinaghahanap sa lahat ng mga pahayagan. Pumayag naman si Harrison, kaya tumawag na rin ng mga pulis ang ginang at naaresto siya malapit sa dating tinutuluyang apartment at dinala sa istasyon. Sinubukan naman ni Harrison na kumbinsihin ang mga investigador na dati nang nasa apartment ang mga natagpo ang naaagnas sa katawan at mga kalansay bago pa mano-mano siya tumira doon. Pero gaya ng inaasahan, hindi naniwala ang mga investigador. Sa halip, pinilit nila si Harrison na umamin din kalaunan. Una sa isang pagtapos ng tao at sa huli ay inamin na rin ang pagtapos sa lahat ng 7 kababaihan. Kung matatandaan, naging napakasikat ni Harrison sa mga babae sa bago niyang apartment. Sinabi ni Harrison na sinasakal niya ang mga babae habang nakikipagtalik at nagigising na lang kinabukasan katabi ang mga wala ng buhay nilang katawan.
Nakikipagtalik din siya sa mga labi hanggang sa magsimulang mabulok ang mga to. Pero sinabi ni Harrison sa interogasyon na hindi talaga siya ang tumapos sa sino man sa mga babae kundi si Frank. Sinabi niyang meron siyang 3 katauhan, si Marty na isang Kristiyanong heterosexual na mahal ng lahat, ang 2 taon na si Junior na palaging madalang manika, at ang malupit na si Frank na galit sa mga babae. Sinabi ni Harrison na ang personalidad na si Frank ang siyang tumapos sa kanila. Ayon naman sa ilang mapagkukunan na lamang ang unang babaeng nailigpit ni Harrison ay ang matagal na nitong kasintahang si Robin DeShazor. Nabigla din si Harrison sa kanyang nagawa, kaya't iniwan niya na lang ang wala ng buhay na katawan ng nobya sa loob ng kanyang apartment dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin o dapat gawin. Sa kanya palang itinago ang katawan ni Robin sa kisame nang may isinama na siyang ibang babae para hindi nito malaman ang kanyang sikreto. Nalaman din kalaunan na may marahas talagang pag-uugali si Harrison dahil lumapit ang ilan sa kanyang mga kaibigan at nagsalita. Sinabi nilang sa relasyon ng dalawa, may ilang pagkakataon na pinagbubuhatan ni Harrison ng kamay ang nobyang si Robin. Nagsimula ang paglilitis noong March 7, 1988, humigit kumulang 7 buwan matapos maaresto si Harrison. Sa pagwaksi sa kanyang mga karapatang magkaroon ng hurado sa paglilitis, hiniling ni Harrison na pasyahan lang ng iisang hukom ang kanyang sentensya dahil inamin niya naman umano ang kanyang nagawang kasalanan. Sa panahon ng pagdinig, isang babaeng nagngangalang Paula na karelasyon ni Harrison ang tinawag bilang saksi. Sinabi ni Paula na habang nagtatalik sila palagi siyang sinasakal ni Harrison. Dinagdag din ni Paula na madalas umanong ipinagyayabang sa kanya ni Harrison ang tungkol sa pagtapos nito kay Robin at pagkikipagtalik sa wala ng buhay nitong katawan. Ayon kay Paula, ito ang dahilan kaya't labis siyang natakot at di magawang makipagkalas kay Harrison. Pero may ilang hindi pagkakatulad sa pagitan ng mga naging salaysay ni Paula at sa kung ano ang natagpuan ng mga pulis sa panahon ng kanilang pagsisiyasat, kaya't hindi sigurado kung nakaapekto ba ang mga testimonya ni Paula sa naging hatol kay Harrison. Si Joel Moldowski ang abogadong kumatawan kay Harrison. Ipinag-iitan niyang baliw si Harrison at ang pagkakaroon nito ng multiple personality disorder ang siyang dahilan kaya't nahirapan tong matukoy ang tama sa mali. Ito kasabay ng labis na pagkalulong sa bawal na gamot ayon sa abogado, ang sanhi kaya't hindi na nito alam na mali na pala ang kanyang ginagawa. Kung kaya't ayon sa abogado, hindi talaga dapat ganap na mapanagot si Harrison sa kanyang mga naging aksyon. Maliban sa abogado, ang isa pang kakampi ni Harrison sa paglilitis na to ay ang kanyang ina. Iginiit ng ginang na kahit langaw ay hindi kayang saktan ng kanyang anak, kahit pa man nasa ilalim ito ng impluwensya ng bawal na gamot at alak. Pero sa kabila ng mga argumento at ebidensyang iniharap ng kanyang abogado, kabilang na ang resulta ng isinagawang IQ check kay Harrison na IQ 63 na patunayan pa rin siyang nagkasala sa 7 bilang ng bawat isang pagtapos ng tao at paglapastangan sa wala ng buhay nilang mga katawan. Hiniling ng prosekusyon ang parusang bitay para kay Harrison, habang iginigiit naman ng kanyang abogado sa hukom na dapat ring isaalang-alang ang kakayahan ng pag-iisip ni Harrison at mabigyan ng mas magaang parusa. Kalaunan sa paglilitis noong April 8, 1988, nasintensyahan si Harrison ng 6 na parusang bitay at isang habang buhay na sentensyang pagkakakulong ng walang parol. Sa panahon ng paglilitis, hiniling ng abogado ni Harrison at napagpasyahan na bigyang bisa lang ang parusang bitay matapos makumpleto ni Harrison ang kanyang sentensyang habang buhay na pagkakakulong. Ibig sabihin lang nito, hindi may papataw kay Harrison ang parusang bitay. Sa buong pagdinig, tahimik at kalmado lang si Harrison at napansin ng mga tagamasid na parang hindi nito alam ang kanyang magiging parusa. Nang matapos ang paglilitis, hiniling ni Harrison na ibalik sa kanya ang manika na kinumpiska ng mga pulis nung siya ay maaresto. Sinabi niya na kailangan umano yun ni Junior. Sa kabila naman ng naging desisyon ng mga hukom, ayon sa ilang mapagkukunan, iginigiit pa rin ng ilang partido na mabitay si Harrison at sinimulan pang asikasuhin ang mga paraan para matuloy ang pagbitay sa kanya. Habang patuloy naman ang pagsampa ng apela matapos ng isa pang apela ng legal na kupunan ni Harrison, hanggang sa kalaunan ay naipasa ang isang batas na nagsasaad na ang ilang kategorya ng mga taong may kapansanan sa kanilang pag-iisip, kung saan kabilang din si Harrison, ay hindi dapat masintensyahan ng parusang bitay. Ang batas na to ang nakapagbigay kay Harrison sa kanyang pamilya at legal na kupunan ng katiwasayan sa isip
Napagsisilbihan ni Harrison ang kanyang sentensyang habang buhay na pagkakakulong nang hindi na nangangambang mapapatawan ng parusang bitay. Hindi pa rin nasisiyahan sa naging desisyon. Ipinahayag pa rin ng ibang mapagkukunan ang kanilang pagkadismaya dahil kinulong lang at hindi inilagak sa maayos na institusyon ng karamdaman ng pag-iisip si Harrison para sa rehabilitasyon. Gayong naideklara naman umanong wala siyang kakayahan ng tamang kaisipan, na hindi matatag ang kanyang isip kahit wala pa siya sa ilalim ng impluwensya ng alak at bawal na gamot. Pero sa kabila ng lahat, parang maayos naman ang naging buhay ni Harrison sa loob ng piitan. Ayon na rin sa kanyang pag-aamin na sa panahon ng kanyang pagkakakulong, mas naging malakas pa ang mabait na katauhan niyang si Marty kaysa sa dalawa pa niyang personalidad dahil mas nakatuon na siya ngayon sa kanyang espiritual na paniniwala. March 22, 2020. Sa isang apartment building malapit sa ospital, nagbara ang drainage ng isang residente sa ikalawang palapag. Nagpatawag to ng tubero at nalamang napakaraming giniling na karne pala ang dahilan ng pagpapara. Habang kinukuha ng tubero ang mga giniling na karne mula sa tubo, nakakita sila ng isang daliri ng tao. Nangyari ang insidente sa Yulin City sa Guangxi Province. Si Li Fingping ay isang nurse sa Yulin Hospital na isinilang noong 1995 sa lalawigan ng Guangxi. Panganay siya sa 4 na magkakapatid. Bata pa siya nang magkasakit ang kanyang ina at habang buhay nang nangangailangan ng paggagamot, kaya't hindi na rin ito makapagtrabaho para kumita ng pera. Tanging ang kanyang ama na lang ang kumakayod para maitaguyod ang pamilya. Nakatira sila sa isang maliit at sirasirang bahay na may napakasimpleng kasangkapan. Maagang namulat si Ping sa kahirapan, tumutulong siya sa kanyang mga magulang sa pag-aalaga sa kanyang mga nakababatang kapatid. Para mabilis makapagtrabaho at kumita ng pera, para may pangdagdag sa gamutan ng kanyang ina, nagpasya si Ping na wag nang magkolehiyo at sa halip ay piniling mag-aral ng nursing sa vocational school. 2017, pagkatapos ng graduation, nakapasok si Ping sa Yulin Hospital sa pamamagitan ng school recruitments. Para sa mga bagong nurse sa nasabing ospital, kailangan munang magsanay sila sa lahat ng departamento sa loob ng 3 taon bago maging regular sa trabaho. At sa loob ng pagsasanay na to, tatanggap sila ng buwanang sahod ng humigit kumulang 3,000 RMB o mga nasa $450. At pag naging regular naman, aasahang tataas ang kanilang sahod at magiging 8,000 RMB o mahigit kumulang $1,200 buwan-buwan. Umupa na rin si Ping ng isang maliit na bahay paupahan, malapit sa ospital sa halagang $50. Dahil sa abalang schedule sa ospital, halos hindi na rin siya nakakauwi sa kanila, liban na lang pag bagong taon. Isang araw noong June 2018, habang nagtatrabaho ng panggabi sa ospital, nakikipagkwentuhan si Ping sa isa sa kanyang mga kasamahan, na siyang nagrekomenda naman sa kanya ng isang mobile game na Lucky Airship, isang larong sugal sa online. Agad na dinownload ni Ping ang laro at pagkatapos na ma-install, nalaman niyang hindi naman pala ito nangangailangan ng ID o cellphone number para makapagrehistro. Maaari kang tumaya kaagad at makapaglaro. Wala ring limitasyon ng taya, pwede kahit magkano. Sa simula, halos lahat ay madalas na manalo. Pero hindi naman ibig sabihin nakikita talaga ang mga naglalaro nito. Maaari lang tumaas ang posibilidad na manalo kung patuloy silang tataya at maglalaro. Ang kaibigan naman ni Ping na nagturo sa kanya sa nasabing laro ay maliit lang naman kung tumaya. Pero nung minsang natalo to ng 100 RMB o mga nasa $15 sa isang round, agad nitong ini-uninstall ang laro. Pero si Ping nalulung ng husto at hindi na mapigilan ng paglalaro. Matapos maubos ang sahod sa pagtaya, nagsimula siyang manghiram ng pera sa kanyang mga kasamahan gamit ang dahilan na kailangan ng kanyang ina ng pambili ng gamot sa cancer o kaya naman ay pambayad niya para sa pagsusulit sa paaralan. At nangangakong agad niya ring ibabalik ang pera na madalas rin naman niyang nababayaran kaagad. July 2019, nag-alok ang Bangko ng China sa mga kawani ng Yulin Hospital ng pautang na 300,000 RMB o mga nasa $44,000. Nakisuyo naman si Ping sa kanyang mga kasamahan na tulungan siyang makapag-apply para sa pautang. Pero tumanggi ang mga matatandang nurse, gayunpaman, 2 nurse ang sumang-ayon na tumulong sa kanya. At hindi siya pinilit na makapagbayad kaagad. Dahil sa alam ni Ping na naghihirap din ang kanyang pamilya, hindi siya humihingi ng pera sa kanyang mga magulang. Nang lumaki na ng husto ang kanyang pagkakatalo sa sugal, bumaling naman siya sa mga nagpapautang ng pera online. At sa loob lang ng 6 na buwan, 4 na platform na ng mga nagpapautang online ang kanyang mga nautangan.
At karamihan pa sa mga to ay may matataas na interes na umaabot ng 36% na tubo kada taon. Pero para kay Ping, numero lang ang pera pagdating sa pagsusukal. Habang tumatagal, mas lalo siyang nalulong at hindi na makontrol ang sarili. Minsan gumagastos siya ng 10,000 dolyar kada araw sa pagtaya ng nasabing laro at natatalo ng $10,000 sa isang round. Pero may pagkakataon din naman na nananalo siya ng kaunting pera. Ang pinakamalaki niyang panalo ay umabot ng $15,000 sa loob lang ng isang araw. At sa loob ng isang taon, gumastos na si Ping ng halos 2.9 million RMB o humigit kumulang $430 sa pagtaya lang sa larong ito. Sa mundo ng paglalaro online, gumagastos si Ping ng libu-libong dolyar o kahit 10,000 dolyar sa pagtaya sa laro araw-araw. Pero sa totoong buhay, patuloy pa rin siya nakatira sa inuupahan niyang bahay na tig $50 kada buwan. Matagal pa nga siyang nag-alinlangan bago bumili ng refrigerator at sa wakas ay gumastos ng $50 para makabili ng ref sa Taobao. October 2019, wala nang mahiraman ng pera si Ping, madalas na rin siyang iniipit ng mga kolektor ng kanyang mga nautangan online. Kaya't bumaling siya kay Dr. Luo Ping, ang Deputy Director ng Orthopedic Spine Department kung saan siya nagtatrabaho. Si Dr. Luo na 51 years old ay may anak na babae sa high school at nagmamaneho ang doktor ng BMW SUV papuntang trabaho. Madalas sabihin ng mga tao sa ospital na mayaman si Dr. Luo, kaya't nagpadala ng mensahe si Ping sa doktor gamit ang WeChat. Nagtatanong kung pwede ba siyang humiram dito ng $30,000. Pumayag naman ng doktor pero sa kondisyong susundin ni Ping ang anumang kanyang hilingin. Isang araw nakipagkita si Dr. Luo kay Ping sa isang mamahaling hotel 2 kilometro mula sa ospital. Pagpasok ni Ping sa silid ng hotel, nakita niyang nakahubad na ang doktor at nakahiga sa kama. Dahil sa inis, sinubukan niyang umalis pero hindi pumayag ang doktor at pinilit siyang makipagtalik sa kanya. Kinabukasan, nakatanggap si Ping ng $7,500 mula kay Dr. Luo. Matapos makuha ang pera, sumulat si Ping ng IOU kay Dr. Luo. Pagkatapos nun, bagamat ayaw niya talaga, pumupunta pa rin si Ping sa hotel para makipagkita at makipagtalik sa doktor ng ilang beses. Noong unang bahagi ng March 2020, sa wakas ay natanggap na ni Ping ang buong $30,000 na hiniram niya sa doktor. Pero patuloy pa ring hiniling sa kanya ng doktor na regular silang magkita ni Ping sa hotel. Ilang beses niya rin pinagbabantaan ng dalaga sakaling tumatanggi itong makipagkita sa kanya. Sinasabi sa kanya ng doktor na kung hindi siya susunod, ilalantad nito ang kanyang sitwasyon na magiging sanhi para matanggal ang dalaga sa trabaho. Sinabi nito kay Ping na may mga koneksyon siya sa pulisya at sa mga taga-usig at nagbabalang walang makakatulong sa kanya. Pinagbantaan niya rin ng dalaga na masasaktan ng kanyang mga kapatid sakaling isumbong siya nito sa himpilan ng pulisya. Nagsumikap ng husto si Ping para makaalis sa probinsya at manirahan sa lungsod at bilang isang nurse napakahalaga sa kanya ng kanyang trabaho. Natatakot din siyang posible siyang gantihan ng doktor sakaling lumapit siya sa mga pulis, lalo pat sabi nga sa kanya ng doktor may mga koneksyon to sa pulisya. Sa labis na pagsisisi sa pagkapasok sa ganitong sitwasyon at walang magawa na isipang magpatiwakal ni Ping simula pa noong January 2020. Una, uminom siya ng 80 gamot pampatulog sa loob ng isang buwan. Pangalawa niyang tangka ay binuksan niya ang gas ng tangke ng kanyang lutuan sa loob ng kanyang kwarto. Saka natulog buong gabi pero hindi rin gumana. Sa sumunod naman niyang tangka ay kumuha siya ng 2 bote ng insulin sa ospital, saka itinurok sa sarili ang 800 units. Pero sa kabila ng lahat ng pagtatangkang to, hindi niya pa rin nagawang bawiin ang sariling buhay. March 2020, hindi na makakuha ng kwarto sa hotel si Dr. Lu dahil sa pandemya. Kaya sinabi niya kay Ping na umupan na lang ng bahay malapit sa ospital at siya na ang magbabayad. Umupa naman si Ping ng napakaluma at sira-sirang apartment. Noong gabi ng March 20, dumating sa nasabing apartment ang lasing na si Dr. Lu. Agad na nagtanggal ng damit at paulit-ulit na pinipilit si Ping na tabihan siya at makipagtalik sa kanya. Naglalaro ng mobile game si Ping noong panahong yun, kaya't ayaw niyang makaniig ang doktor. Pero sinimulan siyang insultuhin ito at muling pinagbantaan, kaya't wala na rin magawa si Ping kundi ang pumayag. Mabilis namang nahimbing sa pagkakatulog ang doktor pagkatapos. Nang marinig ang mga hilik ng doktor, si Ping na nakaupo sa gilid ng kama nakaramdam ng labis na pagkasuklam at pagkapahiya. Habang naiisip niya to, mas lalo siyang nagagalit.
Pagkatapos, naghanap siya sa Baidu, isang Chinese search engine gaya ng Google, kung ano ang gagawin sa taong sobra mong kinapupuutan, at ayon sa isang sagot na kanyang napasa, iligpit ang nasabing tao. Sa huli, nagpasya siyang gumamit ng data cable. Alauna ng madaling araw ng March 21, kumuha si Ping ng 1.5 metro ng data cable. Ipinalupot sa liig ni Dr. Lu saka hinila ng mahigpit. Biglang nagising ang doktor at nagsimulang magpupumiglas. Pareho silang gumulong sa ilalim ng kama, habang mahigpit pa ring hawak ni Ping ang dulo ng cable sa liig ng doktor. Pagkalipas ng ilang minuto, lupaypay at hindi na gumagalaw ang doktor. Agad namang sinuri ni Ping ang carotid artery nito at nalamang wala na talaga tong pulso. Mabilis niya rin sinubukang i-CPR ang doktor pero wala na talaga tong tukon. Kaya't natiyak ni Ping na nailigpit na niya ang doktor. Pagkatapos nun, ginamit ni Ping ang fingerprint ni Dr. Lu para i-unlock ang mobile phone nito. Saka inilipat ang 98,000 RMB o humigit kumulang $14,000 mula sa Alipay account ng doktor sa kanyang sariling debit card. Kaya lang mabilis ring nabawas ng kanyang pinagkakautangang platform ang pera at tanging $135 na lang ang naiwan sa kanya. Patuloy na sinubukang gamitin ang ID at bank card ng doktor para makapag-apply ng mga utang online. Pero bigo pa rin siya sa huli. Alas 8 ng umaga, maayos na nagbihis si Ping. Pumasok sa kanyang trabaho sa ospital at umuwi ng apartment mga 6 p.m. pagkatapos ng kanyang trabaho. Mula 8 p.m. hanggang alas 5 ng hapon kinabukasan, ginugol niya ang lahat ng kanyang oras sa pagputol-putol sa katawan ng doktor sa 2,368 na piraso. Naisip niyang kailangan niyang mailigpit ng maaga ang katawan para maiwasang dumami ang mga bakterya. Sa mga oras na to, umuwi siya sa kanyang sariling inuupahang bahay para kunin ang kanyang mga damit. Itinapon ang kanyang sapatos na may bahid ng dugo at pumunta sa kotse ng doktor para hanapin ang IOU na isinulat niya para dito, pero hindi niya tumahanap. Tiniyak na ring i-text ang asawa ni Dr. Lu at nagpanggap bilang siya. Sinabi niya sa ginang na nasa labas siya ng bayan para sa isang operasyon. Nang tumawag ang asawa ng doktor, hindi niya to sinagot. Itinext niyang muli ang ginang na hindi siya makakasagot ng tawag dahil nasa labas siya at nakikipag-inuman. Gabi ng March 22, hindi na mapakali ang asawa ni Dr. Lu kaya tumawag na siya sa ospital para magtanong. At nalamang 2 araw na pala na hindi pumapasok ng trabaho ang asawa. Wala din naman utong anumang operasyon sa labas ng bayan, kaya't agad na ring tumawag ng pulis ang ginang. Hapon naman ng araw na yon, pumasok ng trabaho si Ping sa ospital. Napansin naman ng kanyang kapitbahay sa baba na barado ang tubo nito kaya't nagpatawag to ng tubero. Dito na rin nila nakuha ang mga giniling ng karne na may kasamang daliri ng taong bumara sa tubo, kaya't mabilis din silang tumawag ng mga pulis. Nang dumating ang mga otoridad sa pinangyarihan, maraming laman na ang nakuha ng tubero mula sa tubo. Agad silang naghinala sa apartment sa 2nd palapag sa itaas mismo ng residenteng napagbarahan ng tubo. Dahil walang tao, sapilit ang pinasok ng mga pulis ang unit at sa loob, nakita nila ang isang malaking palayok at ang mga itim na plastic bags na may lamang pinukuloang karne. Mabilis na itinuring ng mga pulis si Ping bilang ang pangunahing pinaghihinalaan. Nang gabi ring yun, inaresto si Ping ng mga pulis habang papauwi galing trabaho. Hindi makapaniwala ang mga otoridad na ang inosente at mahinang si Ping ay makakagawa ng ganitong kakarumal-dumal na bagay. Ang pagtapos, pagtadtad at pagluto ng laman ng tao. Mabilis namang inamin ni Ping ang pagtapos sa doktor. Gayunpaman, sinabi niyang ipinagtanggol niya lang ang kanyang sarili dahil hinalay at pinagbantaan umano siya ng doktor. Sinabi niya rin na ilang beses na rin siyang nagtangkang magpatiwakal para lang makalayo sa doktor. Matapos ang pagsisiyasat, nakita naman ng mga pulis ang mga ebidensya ng tangkang pagpapatiwakal ng dalaga. Pero mahirap makahanap ng ebidensya tungkol sa sinabi nitong panghahalay. October 30, 2020, hinatulan si Ping na nagkasala ng sinadyang pagtapos ng tao at pagnanakaw at nakatanggap ng parusang bitay sa unang paglilitis. Inapila naman ni Ping ang hatol. December 22, 2020, sa ikalawang pagdinig, mahinahong inilarawan ni Ping ang mga pangyayari. Paulit-ulit niyang ginagamit ang salitang hiya para ipahayag ang kanyang nararamdaman. Sinabi niya na gustong laging makipagtalik sa kanya ng doktor. Ginawa siya nitong kalakuyo, gustong buntisin at pinagbabawalang magkaroon ng nobyo. Sinabi ni Ping sa korte na paano niya naman umano magugustuhan ng doktor. Nandidiri umano siya sa matabang matandang yon
ni hindi nga umano to karapat-dapat kahit maging tatay niya. Ang pangunahing punto naman ng pagtatalo sa pagitan ng taga-usig at depensa ay kung hinalay at pinagbantaan ba talaga si Ping ng doktor. Ang perang ibinigay sa kanya ni Dr. Lu ay hindi regalo. May nakitang promissory note sa drawer ng kanyang opisina na humiram nga sa kanya ng pera si Ping na may mataas na interes. Kaya't sa resulta sa korte, sinabing kusang pumunta si Ping sa hotel para makipagkita sa doktor. At kusang loob na ring pinapasok si Dr. Lu sa loob ng kanyang kwarto noong gabing nangyari ang insidente. Kaya't hindi valid ang depensang panghahalay. August 20, 2021, pinagtibay ng korte ng Guangxi ang parusang bitay kay Ping sa pangalawang paglilitis. Sinabi naman ng ama ni Ping sa isang panayam pagkatapos ng insidente na naniniwala naman siyang nagkasala talaga ang kanyang anak, pero kasalanan din naman umano ng doktor. Sinabi niya ring masyadong malupit ang naging hatol ng hukuman sa kanyang anak. Inilarawan niya si Ping bilang ang siyang pinagmamalaki ng kanilang pamilya at isang huwaran para sa kanyang mga nakababatang kapatid. Bata pa man ay mapagmalasakit ang umano to at mahusay din sa paaralan. Umaasa sana siyang magiging matatag ang trabaho nito sa ospital at makakapangasawa sa lungsod para hindi na to muling bumalik pa sa hirap ng buhay sa probinsya. Hindi niya rin maintindihan kung paanong ang masinop at matipid na si Ping ay nagkaroon ng halos kalahating $1,000,000 na utang. Si Ping na nakatali ang buhok na animoy simpleng dalaga lang sa tabi ay nahulog ng husto sa pagsusugal online. Sobra siyang nalulong at hindi na kaya pang tumikil. Ninais niyang makawala sa kahirapan sa pamamagitan ng bitag sa pagsusugal online. Malaking halaga na ang natalo at nawala sa kanya pero ayaw niya pa ring tumikil. Kahit pa sa halaga ng kanyang sariling katawan, sa lalaking doble ang agwat ng edad sa kanya na labis niyang pinanditirihan. Sa ngayon, nakakulong pa rin si Ping habang naghihintay sa kanyang parusang bitay. Noong 2016, nagsimulang i-regulate ng gobyerno ng China ang industriya ng online lottery sa kanilang bansa. Dahil maraming mga pinagbabawal na platform at sa napakadali lang ditong tumaya kaya't maraming tao. Kabilang na ang mga wala pa sa hustong gulang ang nakukumon sa paglalaro nito. Ngayon, ganap nang ipinagbabawal sa kanila ang pagsusugal online. Taon-taon, may mga nakakalungkot na kwento tungkol sa mga international students na nawawala o nagiging bahagi ng karumaldumal na insidente habang nag-aaral sa ibang bansa. Noong 2001, naging sentro ang London ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang bansa para sa edukasyon at mga bagong karanasan. Kabilang sa kanila sina Jen Hyojang at So Winnie, dalawang umaasang dalaga mula sa South Korea. Wala silang kaalam-alam na makakatagpo sila ng isang taong akala nila mapagkakatiwalaan. Yun pala ay nagkikimkim ng napakasamang intensyon. Ang kasong ito ay isang malagim na trahedya. Dalawang estudyanteng binawian ng buhay sa ibang bansa sa kamay ng sariling kababayan na labis nilang pinagkatiwalaan. November 2001 sa Ashcombe Richard, isang maliit na nayon sa North Yorkshire, napansin ng isang dumadaan ang isang hindi pang karaniwang metal na maleta sa tabi ng kalsada. Medyo malaki ang maleta at matagal nang naandon nang walang kumukuha na siyang nagpataas naman ng hinala sa kung ano kaya ang nilalaman nito. Dahil sa labis na kuryosidad ng nasabing tao, nagpasya siyang puntahan na tingnan ang laman ng maleta. Pero napakasangsang na amoy ang sumalubong sa kanya nang makalapit. Sa kabila nito, nagpasya pa rin siyang buksan ng maleta at ang nakita niya sa loob ay higit pa sa kanyang inaakala. Hindi ito bawal na gamot o anumang bagay na labag sa batas, kundi mas masahol pa. Isang sobra ng naaagnas na katawan ng babaeng bahagyang nakahubad ang nasa loob ng nasabing maleta. Nung araw na yon, November 18, 2001, tinawag ang mga pulis sa pinangyarihan. Pero dahil sa lakas ng ulan at mahinang ilaw, pinagpaliban ng mga otoridad ang kanilang investigasyon para maiwasang makontamina ang pinangyarihan ng insidente. Kinaumagahan November 19, kinumpirma ng mga pulis na babae nga ang nasabing katawan at agad na dinala para sa pagsusuri. Nakabalot ng duct tape ang buong mukha nito na tanging mga mata na lang ang nakikita. Asul na duct tape na may kakaibang disenyo, kaya't naging isa tong natatanging peraso ng ebidensya. Bagaman ang pagsunod ng ebidensyang ito nang hindi pa nakikilalang katawan ng babaeng natagpuan ay isang napakalaking hamon. Iminungkahi ng paunang pagsusuri
na ang katawan ay isang babaeng Asyano, posibleng Chinese. Edad mga nasa pagitan ng 20 to 25 years old, batay sa istruktura ng kanyang mga buto. At tinatayang binawian to ng buhay, mga bandang huling bahagi ng October. At ang sanhi ay pagkaubos ng hangin at malakas na hampas sa ulo. Nang nananatili pa rin isang misteryo ang pagkakakilanlan ng babaeng naaagnas ng natagpuan sa loob ng maleta, isang mahalagang clue naman ang nakita mula sa hindi inaasahang mapagkukunan sa maleta mismo. May nakalabel ditong mula to sa South Korea na naging isang makabuluhang lead para sa mga investigador. Ang isa pang tagumpay sa kaso ay nang dumating ang isang pulis ng South Korea na nag-aaral sa Leeds University ay nakipag-ugnayan sa pulisya ng North Yorkshire. Nakita kasi nito ang balita online tungkol sa nawawalang Koreanang estudyante at napagtantong maaaring konektado ito sa apela ng North Yorkshire tungkol sa isang babaeng Asyanong naaagnas na natagpuan sa loob ng isang maleta. Agad na nakipag-ugnayan ang mga English authorities sa kanilang mga counterparts sa South Korea na sa mga oras na yon, iniimbestigahan naman ng mga Koreanong pulis ang pagkawala ng estudyanteng si Chin Yu-chang na ang edad ay tugma sa resulta ng pagsusuri sa katawan ng babaeng natagpuan sa loob ng maleta. Ang 21 years old na estudyanteng si Chin Yu-chang na nag-aaral ng French literature sa France ay nagpaalam sa kanyang pamilya para sa maikling biyahe sa England. Pero matapos umalis papuntang England noong October 24 at uuwi pag October 27, bigla na lang itong nawalang parang bula. Matapos hindi na makontak, iniulat ang kanyang nag-aalalang pamilya ang kanyang pagkawala. Nakipag-ugnayan din ang pamilya ng dalaga kay Kim Kyu-soo, ang may-ari ng kwartong inuupahan ni Jin ng ilang araw sa Eagle Street nung mawala ito. Pero sinabi ng landlord na si Kim na umalis umano ang dalaga nung sinundo ng hindi kilalang lalaki. Sa kasamaang palad na kumpirma naman ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng babaeng natagpo ang nakasilid sa maleta bilang ang 21 years old na si Chin Yu-chang sa pamamagitan ng fingerprints identification nito. Isang napakalungkot na balita para sa pamilya ng dalaga. Ang dapat sana'y maikling biyahe lang para makapag-relax ay nauwi sa malagim na bangungot. Ngayon umikot na ang kaso sa kung ano talaga ang eksaktong nangyari. Paano ang ordinaryong paglalakbay nito ay umabot sa kahindik-hindik na katapusan. Sa pagsisiyasat ng mga investigador, dinala sila ng investigasyon sa Central London kung saan ang landlord na si Kim Kyu-soo ay nagpaparenta ng bahay para sa mga manlalakbay at mga estudyante. Pero habang lumalalim ang investigasyon, hindi naman siya mahanap ng mga pulis at nag-aalala sila na baka tumakas na to papuntang ibang bansa na mas lalo namang nagpalalim sa misteryo at hinala laban sa kanya. Ang mas malala pa, pinaghahanap ng London Police si Kim Kyu-soo kaugnay sa isa pang babaeng nawawalang si Song In-hee, isang mag-aaral ng University of Surrey na nawala matapos bumiyahe papuntang East London. Sinabi ni Kim ang kanyang landlord na umalis umano ang dalaga at hindi na bumalik. Ang patong-patong na misteryong ito ang nagpinta ng nakakabahalang larawan ni Kyu-soo, isang lalaking magilyo sa panlabas na may malagim palang itinatago. Ngayon ay nasa gitna ng mga kaso ng nawawalang tao. Dalawang babae ang nawala, isa sa kanila ay natagpuang wala ng buhay at kapwa may koneksyon kay Kim Kyu-soo. Pareho silang nakatira sa flat nito. Masyadong malakas ang koneksyong to para maging coincidence. Dahil hindi mahagilap si Kim Kyu-soo, hinanap ng mga pulis ang kanyang flat sa Eagle Street kung saan huling nanatili si Chin Yu-chang. At doon ang natagpo ang mga bakas ng dugo sa dingding at sahig ay nakumpirmang kay Chin Yu-chang, pati na rin ang mga mansa ng pagkaagnas sa loob ng aparator na malamang kung saan itinago ang katawan ng dalaga bago inilagay sa loob ng maleta. Sa pagtatanong naman sa dating nobya ni Kim Kyu-soo, hindi rin ito alam kung nasaan ang dating nobyo. Mag-isa lang naman kasi umano siyang namumuhay. Nakakaintriga rin nakakita ang mga pulis ng isang rolyo ng tape sa bahay ng babae na tugma sa tape na ginamit pang balot sa mukha ni Chin Yu-chang. Sinabi naman ng dating nobya ni Kim Kyu-soo na binili niya nga ang tape para sa personal na gamit pero napansing malaki na ang nabawas dito. Sa patuloy na investigasyon, nalaman ding may mga kahina-hinalang pag-withdraw ng pera sa mga bank accounts ni Chin Yu-chang at Song In-hee matapos may iulat ang pagkawala ng mga to. Nang sundan ng mga investigador ang mga transaksyong ito, napunta sila sa isang travel agent at car rental shop.
nagrenta ng kotse si Kim Kyu-soo noong November at nagmaneho ng mga 600 miles. Isang biyaheng pinaniniwalaan ng mga pulis na para sa pagtapon ng katawan ni Jin Hyo-chang. May mga bakas din ng DNA ni Jin ang natagpuan sa loob ng nirentahang kotse. At sa travel agent naman na lamang nag-book si Kim Kyu-soo ng flight papuntang Toronto na nagdulot ng pangamba sa mga pulis na baka hindi na tumahuli dahil kulang pa rin sila sa matitibay na ebidensya para ma-extradite si Kim Kyu-soo. Pinabura naman ng swerte ang investigasyon nang malaman ng mga pulis na bumalik na ng London si Kyu-soo. Pero pagdating niya, hindi siya kaagad hinuli ng mga otoridad. Sa halip ay sinubaybayan muna at kalaunan ay nahuli sa loob ng isang internet cafe noong January 21, 2002. Nang nasa kustodiya na si Kyu-soo, maaari na ngayong ipagpatuloy ng mga pulis ang pagtagpi-tagpi ng mga kaganapang humantong sa pagtapos kay Jin Hyo-chang at malamang kay Song In-hee na rin. Ang pag-arestong ito ay nagmarka ng isang tagumpay sa kaso na mabilis na umusad mula sa paghahanap ng nawawalang tao hanggang sa paghahanap ng isang pinaghihinalaang tumatapos ng tao. Sino nga kaya ang landlord na to? Halos isang misteryo ang buhay ni Kim Kyu-soo na may kaunting detalye lang tungkol sa kanyang mga unang taon sa South Korea. Ang alam, umalis siya ng South Korea noong September 2000 matapos ang diborsyo at pumuntang London para mag-aral ng Ingles. Pero noong October 2001, sa hindi matukoy na mga kadahilanan, tumigil siya sa kanyang pag-aaral at bumaling sa pagpaparenta ng mga flat sa London, kabilang ang 2 flat sa Eagle Street at isang duplex sa Poplar para sa mga Asyanong manlalakbay at mga mag-aaral. Sa mga nakakakilala sa kanya bilang landlord, mabait, matulungin at palaging masiyahing tao si Kim, lalo na sa mga babaeng estudyanteng nangungupahan sa kanya at walang sinuman ang nag-iisip na maaari siyang masangkot sa anumang masasamang bagay. Gayunpaman, ang personang ito ay natatakpan ng magulong katotohanan. Isa siyang sinungaling, nag-aastang mayaman pero nahihirapan na talaga dahil sa kanyang mga utang. Lulong din siya sa bawal na gamot, gaya ng kanyang dating kasintahan. Ibang-iba ang ipinapakita niya sa totoong siya. Dahil dito naniniwala ang mga pulis na pinansyal ang naging motibo ni Kim para gumawa ng ganong karumaldumal na aksyon. Habang nasa kustodiya, tumanggi rin siyang makipagtulungan. Hindi siya nagbigay ng kahit anong salaysay patungkol kina Jin Hyo-chang at Song In-hee. Tinanggihan naman ng korte ang kahilingan niyang makapagpiyansa, kaya't nanatili siyang nasa kustodiya hanggang sa araw ng kanyang paglilitis na nakatakda noong January 28 ng parehong taon. Gayunpaman, nahirapan din ang prosekusyon na patatagin ang koneksyon sa pagitan ni Kim Kyu-soo at sa pagkawala ni Song In-hee. Isang tagumpay naman ang nangyari noong March 2002, 2 buwan matapos ang pag-aaresto kay Kim Kyu-soo. May natagpuan ng isang trabahador ni Kim sa bahay niya sa Poplar habang nagre-renovate ng banyo. Nang biglang nagsilabasan ang napakaraming langaw, kasabay ng pag-alingasaw ng napakasangsang na amoy mula sa sahig ng banyo. Agad tong tumawag ng mga pulis na humantong sa masusing pagsisiyasat. Nung una kong titingnan, parang wala namang espasyo sa ilalim ng sahig ng banyo para magkasya ang katawan ng isang tao. Pero may kakaibang napansin ng mga pulis tungkol sa dingding ng nasabing banyo. Nang alisin ang isang silyadong bahagi ng dingding, nakakita sila ng isang maliit na espasyo. At sa kasamaang palad, sa loob ng maliit na silid na to, nakatago ang naaagnas na katawan ng isang babae sa ilalim ng tumpok ng mga damit. Nakabalot din ng tape ang buong mukha ng nasabing babae, gaya ng kay Jin Hyo-chang. At kalaunan, nakumpirma ang naaagnas na katawan bilang ang nawawalang si Song In-hee. Halos hubot-hubad din tong natagpuan at nakabalot ang parcel tape ang mga kamay nito. Nakabalot ang buong mukha nito ng tape, tanging mga mata na lang din ang makikita. Sa pagsusuri ng katawan, lumabas na parehong pagkaubos ng hangin ang dahilan ng pagkalagot ng hininga ng dalaga. Dahil sa tanging mata lang ang hindi tinakpan ng tape, unti-unting naubusan ng hangin ng dalaga. Isang mabagal at nakakatakot na paraan para mawala. Dahil sa malakas na ebidensyang ito na natagpuan sa bahay ni Kim, nasa posisyon na ngayon ang prosekusyon para magharap ng isang malakas na kaso laban sa kanya. Sinampahan siya ng pagtapos kina Jin Hyo-chang at Song In-hee noong unang bahagi ng April 2002. May 7, humarap si Kim Kyu-soo sa korte at sa tulong ng isang interpreter pinanatili niya ang kanyang pagiging inosente tungkol sa isinampalaban sa kanya.
Nakapagtataka namang umamin siya ng manslaughter at sinabing hindi talaga sadya ang pagkakatapos niya sa dalawang dalaga. Taliwas sa iginigiit ng prosekusyon na pinagplanuhan niya ang pagtapos sa kanila. March 25, 2003, inalabas ng Old Bailey Court ang hatol para kay Kim Kyu-soo. Napatunayan siyang nagkasala sa pagtapos kina Jin Yoo-jung at Song In-hee at nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong na may pinakamababang terminong 23 taon at 10 buwan sa loob ng piitan. Pinigyang diin ni Judge Jeremy Roberts na namumuno sa paglilitis ang partikular na malupit na katangian ng mga aksyon ni Kim. Nagtatanong kung paano niya nagawang tapusin ang dalawang inosenteng estudyanteng nagtiwala sa kanya sa pinakamalupit at sadyang paraan. Sa kabila nito, ang paniniwala sa tunay na motibo sa likod ng pagtapos na to ng tao ay nananatili pa ring isang misteryo. Habang naniniwala ang ilan na pera ang dahilan dahil sa mga perang winidraw ni Kim sa bank accounts ng dalawang dalaga, ang iba naman ay naniniwalang panghahalay talaga ang dahilan sa likod ng lahat ng to dahil na rin sa estado ng mga katawan ng matagpuan. Gayunpaman, sa panahon ng pagsusuri sa mga katawan, walang nakitang anumang katibayang ihinalay ang dalawa. Naniniwala rin ng mga pulis na malamang marami pang nabiktima si Kim Kyu-soo. Binanggit ng Detective Superintendent na si Peter Ship na maraming beses na bumiyahe si Kim sa Europe, Asia at Canada at naroon ang pag-aalala na maaaring nakagawa pa siya ng iba pang mga karumal-dumal na bagay sa ibang lugar dahil nagawa niya ngang mailigpit ang dalawang estudyante dito sa loob lang ng maikling panahon. Kaya hindi maalis sa mga pulis ang maghinala sa posibilidad na nakagawa din ito ng parehong kasalanan sa ibang bansa. Kaya lang kung walang makikitang matibay na ebidensya, mananatili lang din tong haka-haka. Sina Song In-hee at Jin Yoo-jung, mga kabataang estudyanteng may maganda sanang kinabukasan na nawalan ng buhay dahil sa karumal-dumal na insidente, isang sobrang nakakabagabag na pagtataksil sa tiwala. Bilang estudyante sa ibang bansa, marahil ay naramdaman nila ang pagiging ligtas sa kamay ng sariling kabayan na pinaniniwalaan nilang makakaunawa sa kanila at makapagbibigay ng mga bagong karanasan. Ito ay isang malupit na paalala na kung minsan, ang mga taong sa tingin natin na magproprotekta sa atin ay ang mga taong siyang dapat pala nating iwasan. Ito lang po sa araw na to. Salamat po sa panonood.